pagpapatawad sa terminolohiya na ginamit dito ay kung sino rin hindi na nakita may pagmamahal, yung pinatawad pa ng kaunti o pinatawad ng higit. So bahagi yung elemento na pagpapatawad ng kasalanan. At maliwanag nyo na yung pagpapatawad ng kasalanan, sabi nga ay hindi ito sentro sa lumang tipan. Ang sentro sa lumang tipan ay more on katarungan, pinabibigyan ng tingin. Pero dito kay Jesus, hindi lang yung pagpapatawad ng kasalanan, ngunit yung kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. So bahagi yun kung saan ay ipinamamanin, kaya bahagi rin dito yung tinatawag natin sakramento ng pagpapatawad ng kasalanan at yung patuloy na paanyaya na alin na magpatawad tayo sa mga taong nagkasala sa amin. Kasi sabi nga natin ay pinabibigat lang natin yung ating pagkilos kapag hindi tayo marunong magpatawad. Pero maliwanag na kung saan ay ino-open ni Jesus yung pagpapatawad ng kasalanan. Sabi nga mo rito, kasi ito ay maliwanag na ipinamanig noong babae yung kanyang pagsisisi. Kaya ito ay ipinagkaloob kay Jesus. Pangalawa ay yung kababaan ng kalooban at saka yung kayabangan. So bahagi yun. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang mga taong may kababaan ng kalooban. Kaya lang, sabi nga ko natin, ay tulad ng pagtingin ng ni Simon na Pariseo, hindi yan yung kultura na kinabibilangan natin kahit na noong panahon na Jesus. Kasi ang tinitingnan ay yung pandabas na kalooban. Kahit na ngayon, yung magpakababa ka, sisipa-sipain ka. Ang bahagi yun. Yun yung pagkilos. Pero yun yung hamon ay pinapahayag ni Jesus. Ay ito'y maliwanag na pinakita at pinaalala ni Jesus kay Simon sa pamagitan na babae ito na lumapit kay Jesus. Sabi niya, hinugasan niyo kung utusin, very cultural. Kasi kapag pumunta sa isang bahay ng isang Hudyo, dapat ay hinuhugasan yung paa mo. Kung hindi man ikaw, ay yung alipin mo o alila, yung pagkapahid na langis sa ulo, bahagi yung kultura ng mga Hudyo sa pagtanggap ng isang bisita at yung tawagin natin ay kiss of peace, na hindi naman ginawa ni Simon, pero maliwanag na ginawa nitong babae na ito.
ng may kababaan ng kalooban. Ano? Kasi sabi nga din, makita natin na yung pagiging mitaan nitong ni Simon kay Jesus ay may ibang motibo, no? Hindi bahagi yun na kung saan makita natin na hindi talaga bilang isang bisita. Pero yun ang nakita natin. Kaya napakahalaga na i-make check natin yung ating kayabangan at yung patuloy tayo magiging mababa ang loob. Kahit di minsan sabi na natin kapag mababa ang loob mo, isipa-sipahin ka lang. Pero yun yung pamamaraan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo ay yung awa ng Diyos. Pinapamanig rito yung handang pagpapatawad ng Diyos. So bahagi yun na kung saan ay makita natin yung pahayag ni Jesus. Iniligtas ka ng iyong pananalig, yumahan ka na at ipanatag ang iyong kalooban. So, sabi nga o rito, ay hindi pinangalanan yung babae ito. Hindi po ito si Maria Magdalena. Kasi si Maria Magdalena ay sa next chapter ay sa Lucas, sa 20 chapter 8, ay may sariling pagpo na si Maria Magdalena. Hindi rin po ito si Maria ng Betania na sabi nga natin ay nanay ni Juan Bautista at itinuturing na kapatid ng nanay ni Jesus. Bahagi rin sapagkat meron din pagkakataon na ito naman ay doon sa libingan. Pinairan si Jesus kasama ang ilang Maria sa libingan. Pero hindi po ito, bakit ito hindi pinamalanan? Sapagkat yung universalidad ng awa ng Diyos na ito ay para sa lahat. Ito ay inihandog sa sino mang humihingi ng kapatawaran kay Jesus. At handa ipagkaloob na Jesus sa mga tao humihingi sa Kanya ng pagpapatawad at awa. Kaya makita namin yung kahalagahan na pinakasentro na binibigay ng alin yung awa ng Diyos. Kaya meron tayong divine mercy, yung dakilang awa ng Diyos na huwag natin kalimutan. At alam niyo mo minsan, may kaisipan natin, sana iwagin ang manatili natin na sa gitna ng ating pagkakasala, baka isipin natin wala na itong kapatawaran. Iyon na isa sa mga hadlang na kuminsan hindi pinapakinabangan yung awa ng Diyos. So, handa tayong patawarin ng Diyos. Ano man yung ating kasalanan, anong kinakailangan lang
may kababaan ng loob na lumapit tayo sa Kanya sa gitna ng ating mga kahinaan at mga kakulangan. At isang maliwanag na tanda niya yung pagkatalaga ng sakramento ng kumpisan na sabi nga natin instituted, itinalaga na maging maliwanag na pwede kang lumapit at pwede kang mapatawad sa biyaya ng sakramento ng kumpisan. Ang mahalaga lamang ay magkaroon tayo ng puso ng katulad ng babae ito na nawa ay patuloy tayo